Kinumpirma rin ni Miss Hume ang mga salita ni Song Yang Sao. Ang pangunahing layunin nila ngayon ay talunin ang Boss Monster. At kailangan lang ibigay ni Chen Chen kay Chairman ang buong output. At huwag mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay. Sa kabilang banda, ang Chewing Team at kanyang koponan ay ganap na kinakatay ng mga elite na halimaw na kanilang nakatagpo. Maging ang koponan ay halos matalo na dahil hindi na nila nakayanan ang mga pag-atake ng halimaw. Natarante si Boss Cow at inutusan ang pinuno ng pangkat na lutusin ang problema at tulungan ang mga miyembro ng kanyang pangkat. Pinagbantaan ni Boss Cow ang lahat ng kanyang miyembro sa sinumang maglakas loob na putulin ang kanilang kadena ng formation. Kaya si Boss Cow ay nakahanap ng isang tao upang malutas ang mga pagkakamali ng. Pagkatapos noong panahong iyon, si Boss Cow ay sobrang natarante na. Tinanong niya ang sarili kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan niya ngayon. Kahit na malinaw na ang wave ng mga elite monster sa lugar ay naalis na bago magsimula ang labanan sa Boss Monster. Ngunit kakaiba ang bilang ng mga piling halimaw na umatake sa kanila ay lalong dumarami habang tumatagal. Nag-aalala siya na ang pormasyon at lahat ng miyembro nito ay masisira sa madaling panahon kung magpapatuloy ang sitwasyon. Sa wakas, dumating si Boss Cow upang sumali, na umaatake sa mga piling halimaw at sa mga naninirahan sa lungsod ng mga piling tao. Dati, pinayuhan ng amo ang kanyang mga miyembro sa kanyang likuran na huwag kalimutang lumaban at patuloy na bigyan siya ng buong output. Hindi rin nila maaaring hayaan ang boss na umabot ng 10% HP sa puntong ito, kahit na ang mga tao sa kanilang panig ay halos patay na. Sa pagkakataong ito, agad namang pumayag ang lahat ng miyembro sa likod sa hiling ng amo. Samantala, ang mga miyembro ni Mr. Land ay nagtago sa isang medyo ligtas na lugar upang ipagpatuloy ang pagsubaybay sa mga aktibidad ng Chewing Team. Nagpasalamat din sila kay Mr. Land dahil bukod sa nakuha nila ang tamang posisyon para panuurin, naisip din nila na bagay talaga ang Chewing Sit Team bilang pain. Sinabi ni Master Lan na iyon ay ayon sa strategy ni Yuwo na bumuo ng plano. Habang wala pang gulo, just sit back at manood ng palabas. Sa oras na ito lalong nadiin ang Chewing Team Group. Kaunti na lamang ang natitira mula sa 3 koponan na binubuo ng 15 katao. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga halimaw sa tubig ay masyadong marami. Natarante silang lahat at nagpatuloy sa ganito, at mamamatay sila sa lugar na iyon. Sa oras na ito ipinatawag ni Chairman Cow ang lahat ng miyembro ng pangkat ni Wang na nanonood lang. Ngunit sa nakangiting mukha, sinabi ng pinuno ng mga grupong Huang na ang buhay at kamatayan ng Chewing Team at kanyang grupo ay walang kinalaman sa traidor na grupo ng Chewing. Kasama nilang lahat, ang mga miyembro ng pangkat ni Huang na nakasuot ng mga damit na nakatikip sa kanilang mga ulo, ay ngumiti ng may kasiyahan sa mga salita ng pinuno. Idinagdag din ng pinuno ng koponan na si Huang na ang kanilang pangunahing layunin ay ang koponan ng Magong at ang boss na halimaw. Sinisisi nila ang Chewing Team sa pagiging incompetent at hindi man lang nakakagawa ng maliliit na bagay tulad ng pagtalo sa mga halimaw na yon. Nagmura si Boss Cow sa inis sa kanyang puso, akala niya ay hindi mapagkakatiwalaan ang elite team ni Huang, ngunit ang planong ito ay mas mabilis kaysa sa tinukoy niya ayon sa kanya, dahil hindi maganda ang team ni Huang. Hindi siya masisisi kung may nagawa ding mali ang kanyang grupo. Inanyayahan ni Boss Cow ang lahat na tumakbo sa lugar ng boss at bumuo ng isang plano ng maaga. Gayunpaman, nagduda ang ilang miyembro sa desisyon ng pinuno dahil nasa 30% HP pa rin ang tinatakbo ng Boss Monster. Sinabi ni Boss Cow na kung hindi niya mailigtas ang kanyang buhay, kung gayon wala siyang pakialam sa mapahamak na planong iyon. Dahil malamang na hindi nila ito makuha, kung gayon walang ibang tao na hindi nakakuha nito. Nagsimulang mag-alala ang mga miyembro ng koponan ni Wang nang makitang nagmamadaling tumawid sa pader ang koponan ng Chu Yangsi. Kaya dapat ba silang gumawa ng aksyon upang maiwasan ang pagbagsak ng koponan mula sa pagbagsak? Sumagot ang team leader na si Huang na hindi na kailangan dahil ang gawaing ibinigay sa kanila ay unahin ang pagpapahina sa Magong team. Para naman sa Master Boss, hindi mahalaga kung matalo pa siya ng ibang team. Kaya't hanggat nabigo ang hindi makatao na koponan, matatapos ang kanilang misyon at kung hindi sila mapatay, kung gayon ang mga miyembro ng koponan ni Wang ay kailangang humakbang ng kaunti upang maalis sila. Isang malaking pagsabog ang narinig habang umaalingaw-ngaw si Kashua Agaw. Sinalakay ng dragon ang mga miyembro ng koponan ni Miss Hume. Kailangan pa nilang magpumiglas para talunin ang Dragon Monster sa pamamagitan ng matinding labanan. Maging ang pag-atake ng Dragon Monster Boss ay naging mas malakas sa paglipas ng panahon,
kaya kailangan nilang maging mas maingat kung ayaw nilang mamatay sa lugar na iyon. Sa oras na ito, dumating talaga ang Chewings team niya at humingi ng tulong dahil hinahabol sila ng mga elite monsters. Mukha silang sobrang nagpanik at humingi ng tulong sa team na ito dahil hindi nila kayang talunin ang lahat ng elite monsters. Habang si Sanjing Sal ay napapamura kay Master Boscow sa pagdadala palapit sa kanila ng mga elite monsters ng mabilisan. Hanggang sa dumating sa harapan ng team ni Miss Humes, biglang nahulog lahat ng member ng Chewings team at nagkunwaring mga patay. Habang si Miss Hume ay nakikita ang kanilang mga saloobin ay talagang naiinis. Hindi niya inaasahan na ang buong Chewing team ay maglalakas loob na gumawa ng mga trick sa harapan niya mismo. Ngayon niya napagtanto na totoo ang mga salita ni Yuo. Habang si Kishiwara Echoes ay palakas ng palakas ang dagandong ng Dragon Monster. Samantala, ilang elite monsters ang nagmula sa likod ni na Miss Hume, at ang iba sa team ay mukhang nag-aalala na mapalibutan sila mula sa lahat ng direksyon tulad nito. Nagtataka sila kung ano ang gagawin ngayon. Si Miss Ian Hume, na humiling sa lahat ng miyembro ng kanyang koponan na huwag magpanik at panatilihin ang kanilang posisyon upang hindi mabilis at tiyak na maabala ang formation. Pagkaraan si Miss Yun na nagtanong kay Yuo at Shen Cheng kung paano nasubukan ang kanilang makakaya upang labanan ang mga pag-atake ng boss sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos ay tinanong niya si Songgi Sal at si Tang Qi na sumunod sa kanya upang lipulin ang mga sangkawan ng mga piling halimaw ng buong lakas at gamitin ang lahat ng kanyang mahusay na kakayahan. Masunurin, lahat ng miyembro ng pangkat, kaya agad na sumunod sa utos ng pinuno. Pinatay ni Chunky ang kawan ng mga piling halimaw na nakapalibot sa kanila gamit ang napakabilis na mga kasanayan sa pagbaril ng apoy. Samantala, si Sanjing Sal, umatake sa ilang mga piling halimaw, at sinira ang mga ito sa isang pag-atake. Gayun din, sina Miss Hugh ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat upang sirain ang lahat ng mga piling halimaw sa kanilang paligid at ang Massachusetts sa kanilang paligid para sa kanila. Pagkatapos ng isang nakakapagod na labanan, si Tang Qi ay mukhang pagod na ang kanyang paghinga ay nahihirapan at halos hindi na niya mahabol. Gayun din, si Song Yang Xiao ay mukhang pagod at wala na masyadong pera, ngunit sa kabutihang palad, lahat ng mga elite na halimaw ay napatay, kahit na sila ay nagsisimula ng maubusan ng enerhiya at pagod na pagod. Si Miss Hugh at hiniling sa dalawang lalaki na huwag mag-aksaya ng oras at bumalik upang tulungan ang iba pang mga kasamahan ng mabilis. Bago umalis, si Miss Hugh at napatingin siya kay Warren Boscow na malapit nang makatanggap ng parusa dahil sa pagiging matapang at pagtataksil sa kanila. Habang si Boscow, na talagang nagkukunwaring walang malay lang sa bandang huli, ay nagagawa lamang niyang magmura mula sa kanyang puso. Nagpatuloy pa rin siya sa pagkukunwaring na himite habang nanghihinayang na makitang ilan sa mga water monsters na napakahirap nilang takutin ay talagang natalo ng Mag-ong team sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon, napagtanto ni Boscow na minamaliit niya ang lakas ng Mag-ong team habang malamig sa pawis at gulat. Napagtanto ni Boscow na talagang nababatay sa balanse ang kanyang kapalaran. Ganun pa man, sinubukan niyang manatiling kalmado dahil buhay pa ang amo na halimaw. Kaya't napagtanto niyang walang dapat gawin sa kanila si Miss Ian Hughes sa ngayon, hindi lang siya ang may alam sa kanila. Dagdag pa, ang koponan ni Wang ay hindi pa nakakagawa, kaya umaasa pa rin siyang maghintay para sa pagkakataong manalo. Biglang nagulat si Miss Yan Wan sa sigaw ng isang miyembro ng team na nagngangalang Chen Chen nang lumingon siya kay Chen Cheng. Kinailangang harapin ni Miss Wan ang isang napakapait na katotohanan dahil sa kasalukuyan ang isa sa mga miyembro ng koponan ay kailangang bumagsak sa lupa dahil sa pag-atake mula sa pangkat ni Wang. Si Chen Cheng ay mukhang sobrang gulat. Hindi niya inaasahan na may pusong aatake sa kanya kapag wala siyang bantay. Tumawa ang misteryosong lalaki at sinabi yun sa larangan ng digmaan. May buhay at kamatayan lamang at malupit at hindi malupit na makitang inaatake ang kanyang kasama. Tulad nila Yuan ay nagalit at gustong kumilos upang iligtas ang kanyang kasama. May isa pang lalaking nakahod na sumulpot sa likuran at agad silang sinaksak ng punyal na may daloy ng kidlat hanggang sa maabsorb nito ang lahat ng kanilang HP hanggang 20%. Nagpanik din sina Chunky at Song Yang Sao. Napagtanto nila na si Poison Fang ay isang tao sa ilalim ng Huangjiang Group, ngunit hindi nila inaasahan na papatayin sila ni Poison Fang sa isang kritikal na sandali. Tulad ngayon, sa mga panahong tulad nito, si Miss Hugh at hiniling sa ilang iba pang miyembro na huwag magloko at ilihis ang boss monster palayo kay Chen Cheng at New Anaheim. Anuman ang kanilang ginamit,
Kailangan lang nilang bigyan si Miss Hume sa loob ng 20 segundo, habang ang dalawang miyembro ng koponan ay nakakagambala kay Kashua Agaw Dragon, habang si Miss Hume na nakatayong mag-isa, na nakaharap sa lahat ng miyembro ni Foison Fang. Nang makita ni Foison Fang si Miss Hugh, sa matapang na ugali na ginawa ng pinuno ng pangkat, na si Foison Fang ay talagang humanga sa magandang babae. Sa tingin nila, si Miss Hugh ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga trump card ng grupong Mag-ong. Dahil sa panahon ngayon ng crisis tulad ngayon, ay tahimik niyang hinaharap. Gayunpaman, ang pinuno ng koponan na si Foison Fang ay may kumpiyansa na naniniwala na hindi na makokontrol ni Miss Hugh ang kasalukuyang sitwasyon dahil ang healer at tanker at ang kanyang koponan ay parallelized, kaya hindi na makakakuha ng anumang output ngayon si Miss Yin-Wan, at tiyak na wala ng paraan upang baligtarin ang sitwasyong ito. At sinabi ni Hughes, natural lang na nagkaroon ng lakas ng loob si Tan Chuang na magtaksil dahil lumalabas na ang mga Foison Fang group pala ang nasa likod nito. Ngayon si Miss Ian Hughes ay sinabi sa kanila na ang pangkat ng Foison Fang ay hindi natatakot sa kabiguan. Sinagot ng leader ng grupong nakahod na basta kilala niya ito at ang mga miyembro ng team niya ay namatay sa lugar na yon. Ang mga kaganapan ngayon ay hindi malalaman ng outside world na si Missy Hugh ng Mag-ong team ay namatay sa kamay ng halimaw sa Night Zone at nawala na ang kanyang nakakaawang pinagkakatiwalaan. Iyon ang tusong planong inihanda nila para pagtakpan ang krimen. Sa sandaling ito sinabi ni Miss Hume ang isang mahalagang payo. Ang isang salita ng payo, malupit na salita, mabisa lamang kapag ang kalaban ay tunay na nahulog sa kanyang mga paa. Pagkatapos si Miss Henry at dinurog ang isang maalamat na magic crystal at nilunok ang lahat ng likido sa loob gamit lamang ang kanyang mga kamay na may mga espesyal na katangian ng prutas, biglang lumutang sa langit ang katawan ni Miss Lan Yuan at nagbuga ng napakaliwanag na liwanag. Lumalabas na sa kasalukuyan ang katawan ni Miss Lan Yuan ay sakop ng kapangyarihan ng demonyo, at ang kanyang antas ay tumaas sa 115. Ngunit ang tagal ng kakayahang ito ay tatagal lamang ng 30 segundo, tila nagagawa nitong baguhin ang katawan ng isang tao sa isang katawan ng demonyo at kayang itaas ang antas ng mga taong iyon hanggang sa 30 antas. Maaari lang gumamit ng mga kasanayan sa mahika sa kalangitan sa loob ng 30 segundo. Nagulat ang buong koponan ng Foison Fang nang makita ang mga pagbabago sa tao. Napaisip sila kung ano ang gagawin at paano biglang tumaas ang level ng babae sa 115. Ngunit inimbitahan pa rin ng amo ang ilan sa kanyang mga miyembro na salakayin si Miss Wan. Hindi siya naniniwalang hindi kayang talunin ng 4 na tao na may level 80 ang magulo, at hindi makatao, ngunit hindi inaasahang hindi makatao. Kumilos ng kasing bilis ng kidlat upang laslasin ang kanilang mga katawan at talunin sila sa isang pag-atake lamang. Sa mga hiyawan ng sakit ng lahat ng mga kalaban, sinabi ni Miss Hugh, kahit gaano karami ang mayroon, ang mga langgam ay tiyahin pa rin sa aking mga mata. Nakita na ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay natalo, isang lalaki mula sa grupo ni Wang Jing ang tuluyang tumakas dala ang optical kasanayan sa pagnanakaw. Samantala, sa kabilang banda, si Sun Jing-so at Tang Qi ay tuluyan ng naubusan ng mana. Hindi man lang sila makagalaw para makayanan ang pag-atake ni Kashua Agaw Dragon Tail nung akala nila doon na sila mamamatay. Habang si Miss Hugh at kasing bilis ng kidlat para tulungan sila at putulin ang buntot ni Kashua Agaw Dragon. Pagkatapos ay hiniling ni na Miss Hugh na tulungan sila ni Sao at Shen Cheng, na nasa kritikal na kalagayan ngayon, dahil kung hindi niya tapusin ang Kashua Agaw Dragon sa loob ng 10 segundo, hiniling niya sa lahat ng miyembro ng team na tumakas, kahit na ang 2 miyembro ng koponan ay nag-aatubili na isagawa ang hiling ni Miss Lan Yuan. Tumakbo sila sa 2 sa kanilang mga kasamahan na nasa kritikal na kondisyon. Iniwan si Miss Lan Yuan, dahil kailangang pakilyusan ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ng dragon na si Kashua Agaw. Patuloy si Miss Hugh, at inatake ang dragon gamit ang espada na napagmasdan sa hindi inaasahang attack ni Miss Hugh. Sa pagkakataong ito ay nagawang bawasan ang HP ng halimaw sa 10% na lamang. Ngunit dahil dito, nagawang hulihin ni Kashua Agaw ang katawan ni Miss Hugh gamit ang kanyang buntot at umungal ng napakalakas. Nagngangalit sa natitirang lakas na noon ay lumipad ang dragon sa langit dala ang katawan ni Miss Hugh at inihagis ang katawan ng magandang babae mula sa taas. Kasing kritikal ngayon ay naubusan na ng kapangyarihan ang husay sa katawan ng demonyo ni Missy Hugh, nang mahulog siya mula sa taas sa isang walang magawang estado tulad ngayon ni Miss Hugh at naisip na mamamatay na siya ngayon. Ngunit biglang may mahinang boses ng lalaki na nagtanong kung bakit si Miss Hugh at sobrang nahihiya matapos siyang hindi makita ng ilang sandali.
Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawang lumipad ni Yuo at nasalo si Miss Hugh, at ang katawan ng tao ay nahulog mula sa taas. Sa ngayon, si Yuo ay mayroon pang magandang anghel na parang mga pakpak sa taas na 10-10 metro. Tanong ni Yuo nang may mali siya. Isa sa alang-alang ba ng magandang babae ang kanyang panukala tungkol sa pagtutulungan sa pagitan nila? Ngunit ngayon ang presyo ay tumaas. Kung magtagumpay si Yuo na talunin ang Boss Monster, gusto niyang lahat ng premyo na ibinaba ng Dragon Quechua Akaw ay mapapasa kanyan. Ngunit sinabi ni Miss Hugh na hindi dapat makialam si Yuo sa galit na tono. Tinanong ng babaeng ito si Yuo ay talagang isang taong gusto lang ng pera na hindi gusto ang kanyang buhay. Ngumiti si Yuo at casual na sumagot na ang mga mahihinang tao lamang ang gumagawa ng mga pagpipilian at hindi siya isang mahinang tao, kaya gusto niya ang buhay pati na rin ang pera. Nang sa wakas ay mapunta silang dalawa sa lupa. Isang malaking pagsabog ang nalikha dahil sa lakas ng impact nang bumagsak sila, ngunit nakarating sila ng ligtas. Sa sandaling ito na ang maskara sa mukha ni Miss Hugh ay dahan-daang nabasag at ang kanyang sobrang kaakit-akit na mukha ay malinaw na lumitaw sa harap ni Yuo nang hindi napigilan. Pinupurihin ni Yuo ang kagandahan ng dalaga. Si Miss Hugh pala ay nagtataglay ng magandang mukha. Nang rinig ng Mug ang team, agad na nagtabuhan palapit, dahil maski man sila ay curious sa mukha ng dalaga. Ngunit mabilis na humiwalay si Miss Hugh kay Yuo at inayos ang kanyang maskara gamit ang husay na taglay niya. Sabi ni Yuo, sa totoo lang, napakaganda ni Miss Ian Yu. Kaya bakit kailangan niyang takpan ang kanyang mukha? Nakakalungkot lang na ang ganitong kagandahan ay patuloy na itinatago. Naririnig niyang walang tigil ng mga salita si Yuo, inis na si Songgi Sal at naghahasik ng galit hanggang sa mamatay dahil siya lang ang nakakita sa magandang mukha ng kanilang chairman na si Miss Ian Yu. Hiniling ng dalaga kay Yuo na huwag pag-usapan ito sa napakahirap na sitwasyon. Pinigilan rin niya si Yuo na huwag kumilos at magsabi ng kahit anong gusto niya. Dahil lang sa nagtagumpay siya sa pagligtas kay Miss Yanwan, itinutok pa ng magandang babaeng ito ang kanyang espada kay Yuo upang pigilan ang binata. At sinabi ni Miss Hugh na bagaman ang amo na halimaw ay 3% lang ang HP, ngayon ay lumalala na at naubos na ng Magong team ang lahat ng lakas nila para lumaban, kaya parang hindi na sila makakalaban pa. Kaya imbes na mag-usap ng marami, mas mabuting humanap ng paraan para makaahon sa krisis na ito bago maglunsad ng atake. Mapapangiti ka talaga at sasabihin na ito ay isang magandang bagay. Dahil hindi na kayang lumaban ang koponan ng Magong, ganap na ang Boss Monster. Ay para kay Yuo. Malinaw na nabigla ang lahat ng miyembro ng Magong team nang marinig ang mga salita ni Yuo. Akala nila ay bobo o walang ingat ang binata. Inakusahan pa ni Sun Jing-sao si Yuo na masyadong mayabang, kahit na nasa mababang antas ang binatang ito. Naglakas loob siyang tumayo sa harap ng isang elite team tulad ng Team Magong at umarte ng mayabang. Habang si Songgi Sal ay natawa pa siya sa mga sinabi ni Yuo. Ngunit sinabi niya kay Yuo na manatili ng kaunti kung kaya niya para magkaroon ng oras ang buong Magong team para makatakas. Biglang lumitaw ang Land King team at natawa sa mga salita ni Songgi Sal. Inakala nila na mahina ang paningin ni Sun Jing-sao. Bilang isang propesyonal, sinasabi rin nila na ang pagmamataas at sa ilalim ng pagtatansya sa larangan ng digmaan ay maaaring nakamamatay. Bukod dito, ang lakas ni Yuo ay hindi maaaring hatulan ng sentido komon. Lalong nagalit si Sun Jing-sal nang makita ang treasure hunting team doon. Hindi niya tinanggap ang isang grupo ng mga langgam sa kalye na nagtuturo sa kanya kung paano gumawa ng mga bagay na may madilim na mukha. Sinabi ni Sun Jing-sal na panuorin niya silang patayin ang amo. Naiinis nang marinig ni Shang AJ si Sun Jing-sal. Malakas na sinabi ng mga salita na ang mga propesyonal na koponan ay talagang ordinaryo lamang at kung walang Yiwu, si Miss Hugh, ay namatay na sana ngayon. Mamamatay na sana si Chao Yang. Galit na galit din si Sushi Aji at hinihiling na gusto niyang tamaan ang mukha ni Songgi Sal.